Kaya naman, duda ako dito sa sinabi ni Boying. Wala akong tiwala dito sa sinabi ni Boying na to. Sabi niya, Boying Rimulya, handa umanong kasuhan si Marcos Jr. pagkatapos ng termino nito sa 2028. Sabi niya, hindi umano magdadalawang isip si Ombudsman Boying Rimulya na kasuhan si Marcos Jr. kung may magsasampa ng kaso laban dito pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Basta't may sapat na ebidensya at dumaan sa tamang proseso. Pustahan tayo, Boying. Hindi mo kakasuhan. Pustahan. Siya nagsabi, ha? This is the same person na sinabi niya hindi niya papapasukin si ICI, ang ICC sa Pilipinas. Pinapasok ni Boying. Pinakidnap si PRRD. Tapos ngayon, ito rin na magsasabi na kung merong magkakaso kay Bongbong Marcos sa 2028, kakasuhan niya. Sinong lukulukong naniniwala doon? Yung mga loyalista lang ang bayad. Yung mga trolls nyo. Nahuli ka nga eh. Nakita nyo? Ang mga nag-heart doon sa mga balita ng Marcos. Mga Vietnamese. Check nyo. Naku. Pambihira ito si Bongbong Marcos. Sila pareha sila. Sinabi nila yung ICI hindi niya papasukin tapos pinapasok. Naniniwala kayo sa babang to? Sige nga, pakilagay nyo dyan yung naniniwala kay Boying. Meron pa bang totoong sasabihin si Boying? Alam mo, maswerte na tayo. Sa 10 sinabi niya, merong isang tumama. Maswerte na yun. Pero yung sinasabi niya 2028, malabo yan, nakakasuhan. Pustahan tayo, Boying. Ang dami nitong pagkakasala. Mananagot yan, bandang huli. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Yan, exactly. Yung sinabi. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Yan, exactly. Yung sinabi. Ito yung sinabi ko. Jiggy, kung matatandaan natin doon sa interview kay Ombudsman Boying Rimulya ng story ko ng One News, sinabi niya na tingin niya pinoprotektahan ng mga diskaya itong si Senator Bongo dahil ayaw daw sumagot o magbigay ng kahit anong detalye ng mga diskaya kaugnay doon sa joint venture sa pagitan ng kanilang construction company at nitong CLTG Builders na again, pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo. Jiggy. Kita mo naman kung hindi bobo rin to si Boying. Ulitin ko, hindi ako nagmamagaling o nagmamatalino. Alam ko matalino yan si Boying kasi lawyer yan ng UP pa yan. Kaya nga hindi ko alam kung yung mga UP lawyers hindi kinahihiya itong mama na ito eh. Di ba? Father ko pa UP law graduate, pambihira. Hindi naman ganito kabuo. Ay nako, ito si Boying, ang sabi niya, ba't ito si Diskaya, parang pinagtatanggol si Bongo. Kasi ayaw niyang bagitin yung proyekto nung kanyang tatay, ng kanyang pamilya. Bakit napunta tayo sa pamilya ni Bongo? Kasi kung gusto mo talagang tingnan, Boying, eto dito huli ka eh. Kung gusto mo talagang tingnan lahat ng mga proyekto ng Diskaya, sabi ni Chavit Singson, ang laki, bilyon, trilyon, bilyon ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Bakit pinagpipilitan mong silipin yung mga pipitsuging kontraktor? Nakalantad na sa inyo, sinasabi na. Karamihan ng flood control projects dyan sa Ilocos Norte ni Bongbong Marcos ang gumawa ay Diskaya. So kung susundan ko yung sinasabi mo, dahil kinukonek mo ang Diskaya sa masamang tao, sa pamilya, mas malaki ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Ba't pinagpipilitan nyo si Bongo? Alam nyo kung bakit? Ito yun. Kasi they are preparing for 2028. They are desperate. Everybody knows, kahit yung mga nanonood dito, na dilaw, kain-tae, na dilaw, kahit yung mga loyalista ni Bongbong Marcos, yung pula, yung komunista, everybody knows, kung hindi nila mapapatay si BP Sara, she will be the next president. Sigurado na po yan. And they are desperate. Hindi umubra yung impeachment.
lumala ang problema sa flood control, sumingaw. Hindi nila masiraan si BP Sara kasi hindi connected si BP Sara sa flood control. So anong gagawin? Sisiraan yung mga nakapaligid. Kaya nga, anong unang siniraan dyan? Ang malapit kay PRRD, si Pastor Kibuloy. At the get-go pa lang, binanatan na. Si Bato, si Bongo, ngayon si Cheese. Alam natin lahat. We cannot deny this. BP Sara will be the next president. The issue, hindi na nila magalaw si BP Sara eh. Lahat na ng baho, itinapon sa kanya. Parang kumuha ng tae yung pinklawan, ibinato kay BP Sara yung tae. Eh hindi tumatama. Yung kamay nila ngayon mabaho, amoy tae. Sila ngayon na nagmumukhang, sila na talaga nangangamoy tae. Kumuha naman si Boying ng tae, binato kay BP Sara, nakailag. O di yung kamay niya amoy tae. Lahat sila ngayon amoy, pasensya na po sa kumakain ha. Pero ganyan po nangyayari. Hindi po bumabaho si Sara. The more nilang batuhin si Sara ng tae, sila yung nag-amoy tae. Lalo silang bumabaho. So in short, suko na. This is their last plan. Apart from patayin si BP Sara, according to her, plano siyang patayin ni Bongbong Marcos, ni Tambi, at saka ni Lisa Marcos. Apart from that, ito na yung pinaka-next plan. Wala na tayong magagawa kay BP Sara. Ang kukuhanin natin, yung Vice President. At alam nating lahat, sobrang lakas ni Bongo. Sa katunayan, si Bongo, siya po ang number 1 pinakamalaking nakuhang boto sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, 26 million. That is more than convincing. That is overwhelming. At pagka ganyan ang boto ng isang senador, usually ang number 1, posibleng maging presidente, very, very, very likely na manalong presidente or vice president. And they are looking at Senator Bongo as the next Vice President. Ngayon, babanatan si Bongbong Marcos ay wala na silang magagawa kay Sara, wala na. Ang gusto nilang kunin yung pagka-Vice President para babatuhin, pupunta sila dun sa ulit sa plan nilang impeachment. Yan ang plano ng mga yan. Yan ang bulong-bulungan ngayon. Yan ang lumalabas. Kaya, yayariin na nila. The next possible Vice President will be Bongo and Robin Padilla. And they are super popular. Naalala nyo? Ang number 1 senator sa voting 2022 and 2025 are both DDS. Robin and Bongo. Kahit sino ilagay mo dyan, delikado sila. So, kung hindi nila makuha ang president, they will try to get the vice president. Para pag na-impeach si BP Sara, sila uupo. That's their last ticket. That's their last hurrah. Doon lang nila kaya maging president. Naunawaan nyo. Kasi kung matanggal si BP Sara at ang uupo rin, DDS, tapos sila dyan. You know why? Bakit ganon? Kasi po sobrang lakas ng DDS. They know it. Everybody knows it. At may anong sagot ni Senator Go sa sinasabing meron nga silang koneksyon sa mga diskaya. Paulit-ulit niya sinasabi, Jiggy, kanina doon sa press conference, hindi sila magkakilala ng mga diskaya kaya wala raw dahilan para protektahan siya ng mga ito. Ayan. Hindi niya kakilala Diskaya. Tanong mo si Bongbong Marcos kung kakilala niya ang Diskaya. Tanong mo, Boying, kung kakilala niya si Sandro Marcos. Tanong mo, Boying, kung saan ang pinakamalaking proyekto ng Diskaya. Anong lugar? Nanawagan pa nga siya sa mga diskaya na sabihin lahat ng kanilang nalalaman doon sa mga pagdinig. At tungkol naman doon sa joint venture between the CLTG builders at saka sa mga diskaya, hindi raw yan sekreto. Kasi kahit doon sa hearing, siya daw mismo ang nagtanong kaugnay niyan. Ano? At ang sinasabi ni Senator Bongo, kung sakaling may nagawang illegal doon sa joint venture ng CLTG builders at ng mga diskaya, handa raw siya na siya mismo yung tatayong complainant at maghain ng reklamo kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Hindi ko po kilala mga diskaya. Wala po akong pakialam sa mga diskaya. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Joint venture between CLTG. Malinaw naman yun kung wala naman talaga, hindi naman dawit talaga si Bongo doon. Di ba? Kung hindi naman siya kumita sa diskaya, anong masama?
PG in St. Gerard. Sabi, sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Since 2001, di po ako nag-influenza. Nakialam ba ako para bigyan ng Gago tong mga to. Isipin mo, gusto nilang silipin yung kontrata sa Davao noong dating panahon pa. Pero yung ghost projects ngayon sa Ilocos Norte, ayaw nilang silipin. Hindi na mo kalokohan. Hindi nila gustong solusyonan yung nakawan ngayon. Hindi nila gustong solusyonan at ikulong or panagutin yung mga nagnanakaw. Parang gusto nila, sige tuloy na magnakaw kayo, sisingilin natin yung nakaraan. Ganyan po ka-loser yan si Bongbong Marcos. Sinisisi. Kaya ako kitang-kita ko hindi talaga aasenso ang bansang Pilipinas hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kasi wala silang alam, hindi nila alam yung salitang responsibilidad. Assume responsibilities dapat eh. Instead na ganun, hindi, pasa natin sa iba. Tapos tayo nakaw lang ng nakaw. or ang aking kamag-anak hindi. Because I observe delikadesa. Ito po, tingnan natin. Bukod kay Bongo, si BP Sara din. Alam naman natin. Pati si BP Sara, na walang kinalaman sa flood control projects, dinadawit. O, ito, tingnan natin, ha? Ito, pakinggan po natin si BP Sara, ha? O, bibigyan natin ng komentaryo. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Pero Kaya maliwanag, walang proyekto si BP Sara at alam din nila yan. Ang nagiging issue kasi dito, bakit si Diskaya ng si Diskaya ng si Diskaya? Ang daming kontraktor, 15 niyang nilatag mo Bongbong Marcos. Ba't hindi mo pa imbestigahan sa ICI? Ba't hindi mo pa imbestigahan kay Vince Dizon? Ba't hindi mo pa imbestigahan yan kay Boying? Diskaya ng Diskaya. Mukhang meron kayo talagang gustong takipan na nagaganap. Alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senate Damonyo talaga itong si Bo. Ha? Halatang halat. Alam mo dati, yung kasalanan, kinahihiya. Ayun, parang hindi na. Lantaran. Kita mo yung ginagawa ni Boying? Halatang halata. Pero hindi na siya nahihiya. Wala na. Sa kanila, hindi na issue dito yung hiya. Ang issue dito, kaya ba namin gawin? Kung kaya namin gawin, gagawin namin kahit nakakaya. Kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Diskaya. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Ito, kasi alam naman natin, kita na natin yan. From the very start, ang una nilang kinana, si Pastor Kibuloy. Alam natin yan. Bakit? Kasi yung SMNI, supporter ng Duterte. Si Pastor Kibuloy. Di ba? So, tuloy-tuloy yan eh. Si Bongo, si Bato, si Cheese, pati nga si Marcoleta, di ba? Pati asawa ni Marcoleta, sinilip. Ang dami na nalang sinilip, puro connected sa Duterte. Samantalang yung mga nagnakaw nasa Congress. Hindi nila binabanggit yung mga kilala dong best friend ni Tambi tsaka ni Saldi. Alam naman natin yan. Ang dami nang binanggit dyan ni Chanco. Wala sinisilip to si Boying. Wala sinisilip yung gobyerno. Yung anak nga ni Boying biglang naglahong parang bula yung kaso. Yan ang sinasabi ng taong bayan eh. Diba? Ganyan po sila kalupit. Kaya ngayon, sa totoo, dapat nga matutuwa kayo pag kayo ginigipit ngayon. Kasi pag ginigipit kayo ngayon, ibig sabihin may bayag ka. Pag hindi ka ginigipit ngayon, sigurado kumakain ka ng tae ni Bongbong. Basta kung ano lang ilagay niya dyan, sige. Ang importante, yung agenda namin. Kahit mali, gagawin namin tama. Kaya maraming abogado nagbumukhang bobo kasi pinagsasabi nila. Isipin mo sinabi Bendalo, umuo naman. Ganyan. Kaya nagbumuha silang bobo. Bakit? Kain tae. Pasensya na po talaga. Ay yung frustration ko na, pambihira. Diyan pa lang, pag tiningnan niyo yung big picture ng Pilipinas, we are so far from developing country. Ang layo natin. Ang layo pa ng, ang laki ng problema natin. Dahil
gaya ng sinabi ko, yung corruption, that is another side. Pero yung hindi na natin kinahihiya ang corruption, ay matindi yan. Ibig sabihin, grabe na ang lalim ng problema ng Pilipinas. Kaya sa tingin ko, baka hindi ko naabutin o yung mga anak natin na aasenso Pilipinas dahil ang daming problema. Papansinin nyo, sinubok ni PRRD solusyonan itong mga adik. Siya mismo nagsabi, ang lalim pala ng problema natin sa drugs. Kita mo nangyari ngayon. Pati presidente takot magpa-drug test. That's how deep our problems are. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Inaasahan niya na rin daw na ituturo sila ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte sa investigasyon ng ICI. Nagkomento rin ng bise sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa siya sa daloy ng investigasyon ng ICI. Kumpiyansa daw. Kumpiyansa siya. Malaki tiwala niya sa investigasyon ng ICI. Bakit? Panatag rin daw ang Pangulo na hindi maiuugnay ang Office of the President dito dahil wala raw siyang itinatago. Sagot ni VP Panatag siya dahil wala siyang tinatago. Bongbong Marcos naman. Kung mo sabihin, pumirma ka lang ng pumirma, hindi mo alam ang nangyayari. Sara. Sa ganitong ongoing pa yung investigation. Hindi, ako gusto ko lang tanungin, pasensya na po tanungin yung mga loyalistang nanonood. Do you honestly believe walang ninakaw si Bongbong Marcos? I think, hindi lang ninakaw. Kung opinion ko tatanungin nyo, he is the mastermind. Kayo mga loyalista, ano masasabi nyo ron? Sabihin nyo, fake news? Hindi totoong nagnanakaw siya. Ganyan nakakurta utak ninyo. Kayo namang dilawan, alam nyo itong nangyayari. Kaya nga ako, sigurado ako na yung pagka-senador ni Kiko Pangilinan at saka ni Bam Aquino, sila nga mismo nagtakay. Sharon nga nagtaka bakit sila nanalo. Parang hindi nila ina-expect mananalo. Alam mo bakit? Ano yan? Pinanalo yan. Salamat Garcia. Pinanalo yan. In my opinion, pinanalo yan. Kasi bakit? Dahil itong mga pinklawan, kailangan niya suporta. Imagine ninyo, kung wala si Kiko at si Bam sa Senate, maraming dilawang magtatampo sa kanya. Maraming dilawang tae ang magtatampo kay Bongbong Marcos. Hihina siya. Diba? Ganyan po kalakas si BP Sara. Pinapakain niya ng tae. Itong nagyamas-yamas na sila Risa. Diba? Kuno at inquiry kuno, sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Yan. Alam mo, may punto si BP Sara. Kasi sabihin, Coach Oli, baka naman wala siyang ginawang kasalanan. Kaya confident si Bongbong Marcos. Kasi sinasabi ni BP Sara, napaka-imposible naman, napaka-confident mo, hindi nag-iimbestiga pa lang. Di ba? Parang alam mo na mangyayari, alam mo na resulta. Alam ko yan nasasabihin ng loyalist, bakit hindi magiging confident? Pag wala kang ginawang kasalanan, magiging confident. Kung talagang confident si Marcos, una, sasabihan niya yan. Televise. Dapat i-televise yan. Dapat online. Napapanood ng taong bayan. Ipanood nyo sa amin yung investigasyon. Trilyon po ang ninanakaw. Gusto nyo sikreto. Confidential funds ni BP Sara 150 million lang. Halos mamatay kayo kakareklamo. Umabot pa sa korte lahat yan. Nagkabayaran pa. Itong trilyon gusto nyo imbestigahan nyo sikreto. Kaya naniniwala kami, hindi confident si Marcos dahil wala siyang ninakaw. Confident siya dahil lutong Macau yung ginagawa sa ICI. Bigyan ko pa kayo ng pangalawang example. Kung confident talaga si Bongbong Marcos, hindi niya kailangan papalitan yung Senado, yung Senate. Hindi niya kailangan papalitan doon si Chis Escudero. Bakit inutusan mo yung tuta mo di umano? Halatang-halata naman. Yung binabanggit ni Chis, binabanggit ni Diskaya, yung binabanggit nung Marines, papunta na sa'yo.
Tapos anong ginawa ninyo? Ha? Nagkaroon kayo ng kudeta sa Senado. Kinuha ni Tuta Soto. Tapos kay Marcoleta. Kung confident ka, hindi, hayaan mo yan. Hayaan mo si Cheese, as Senate President. Hayaan mo si Marcoleta, ang Senate Blue Ribbon Chairman. Wala akong ninakaw. Sige, open book tayo. ICI, televise. Hindi ka confident, Bongbong Marcos. Bakit? May tinago ka. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Agad naman itong pinalaga ng palasyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na si PBBM ang naging susi para maiwasan ang paggawa ng anomalya sa bansa. Hindi rin daw ito natatakot na magpaimbestiga, isang bagay na hindi raw ginawa ng nakaraang administrasyon. Puro ka ganyan, hindi siya natatakot pa imbestiga, ayaw nyo pa televise. Di ba? Kung hindi siya natatakot, magkaalaman. Oh. Ikaw ang nagtayo niyang... Pwede ka namang independent sa ICI eh. Kahit ikaw nagtayo. Pero sabihin mo lang televise. Huwag mo sasabihin na it's up to them. Anong it's up to them? Eh si Magalong pinatanggal nyo. Kasi alam nyo, si Magalong hindi kayang pilipitin ng leeg. Kagaya mo, Claire. Next po tayo, tingnan po natin to. Eto, tingnan natin to sinabi ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, pakisabi, hindi mo talaga sinabi itong quote card na ito. Ito po ay nilabas sa Facebook ng Para sa Bayan at nakuha ko to. Sige na, sabihin mo peke ito. Ha? Kasi tingnan mo ang sinabi mo. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naaayos ang problema sa flood control. 20 years si Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang talagang plano nila. Hindi umalis si Bongbong Marcos as president. Umalis man yan, he will make sure na pilipit niya na yung leeg na uupo. Para hindi siya mabalikan sa mga ninakaw niyang bilyon-bilyon di umano. Kasi kung hindi ka aalis, hanggat di naayos ang problema sa flood control, eh talaga hindi ka aalis dyan. 20 years ka dyan, gaya ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mong diktador. Parehas kayo ng tatay mong magnanakaw. Parehas kayo ng tatay mong gusto 20 years umupo dyan. Di umano. Kailangan may ganun eh. Bakit? Nanggigipit itong mga to. Pag nagsasabi ka ng totoo, gigipitin ka ng mga yan. Kaya lagyan mo di umano. Pag di ka nagsabi ng ganon, at hindi nila kayang pilipitin yung leeg mo, magagalit sa mga yan. Di ba sinimulan na nga yan nila sa PI? Galit ng galit si PRRD nun. Kaya ineliminate nila si PRRD. Sipin mo, kawawa yung matanda ron. Ang lamig-lamig nun. Pero this shows, kaya nga ang pinag-iinitan niya yung Senado. Lahat kasi, nang hindi niya makokontrol, kailangan niyang bakbakan para manatili sila sa pwesto. Or yung representative niya, kung legally hindi na siya pwedeng maging president muli, kailangan yung bata niyang pauupuin dyan. Ito po ang ganda po nung tanong, pakinggan ninyo, yung tanong ng reporter. Kasi dito po talaga to tutungo. Itong investigasyon na ito, pinipigil lang nila hanggang sa kaya nilang mapigil. Pero dito talaga patungo ito. That these investigations will eventually lead to your doorstep. Ayan. Itong investigasyon na yan, pupunta yan sa'yo, Bongbong Marcos. Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You Dahil, una, pumirma ka ng, ikaw ang pumirma ng budget eh. Pambihira ka eh. Parang, pinirmahan mo yung, alam mong illegal. Alam mo yung insertions. have direct supervision over those you appointed who may be involved. Ayan. Yung mga involved, posibleng involved, ikaw ang nag-appoint. Di ba? And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker. Ayan. At yung iyong mga allies, iyong mga kakampi mo, pati yung kain-taing Pinklawan, lahat yan, sila ang dawit sa pangunguna ni Tambi. So talaga pupunta sa iyo yan. Ang ganda ng tanong. Anong sagot ni Bongbong Marcos? And your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm Nagkautal-utal na. confident because I know what we did. Yun. Yun na yun. Confident ako kasi alam namin yung ginawa ko. Pambihira. Kayo nga kasama sa nagnakaw. Nakatago lang kayo ni Tambi. Pero sa totoo kayo, di umano yung nagko-control. Hindi lang diretso sa inyo, may mga tao kayo.
Sobrang lakas naman ni Saldi ko. Ang bihira naman kayo magpinsan, no? Antayin nyo po, ang ganda nung sinabi nung reporter, yan na po ang talaga mangyayari. Kaya lang nade-delay dahil nga dito sa Pinklawan eh. Dahil dito sa komunista na kinakampihan to si Bongbong Marcos. Pero malayo man, malapit din, sa haba man ng prosesyon, tandaan nyo itong sasabihin ko, dyan din tutungo yun. Next po, tingnan natin to. Kaya naman, duda ako dito sa sinabi ni Boying. Wala akong tiwala dito sa sinabi ni Boying na to. Sabi niya, Boying Rimulya, handa umanong kasuhan si Marcos Jr. pagkatapos ng termino nito sa 2028. Sabi niya, hindi umano magdadalawang isip si Ombudsman Boying Rimulya na kasuhan si Marcos Jr. kung may magsasampa ng kaso laban dito pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Basta't may sapat na ebidensya at dumaan sa tamang proseso. Pustahan tayo, Boying. Hindi mo kakasuhan. Pustahan. Siya nagsabi, ha? This is the same person na sinabi niya hindi niya papapasukin si ICI, ang ICC sa Pilipinas. Pinapasok ni Boying. Pinakidnap si PRRD. Tapos ngayon, ito rin na magsasabi na kung merong magkakaso kay Bongbong Marcos sa 2028, kakasuhan niya. Sinong lukulukong naniniwala doon? Yung mga loyalista lang ang bayad. Yung mga trolls nyo. Nahuli ka nga eh. Nakita nyo? Ang mga nag-heart doon sa mga balita ng Marcos, mga Vietnamese. Check nyo. Ay naku. Pambira ito si Bongbong Marcos. Oh. Sila pareha sila. Sinabi nila yung ICI hindi niya papasukin tapos pinapasok. Naniniwala kayo sa babang to? Sige nga, pakilagay nyo dyan yung naniniwala kay Boying. Meron pa bang totoong sasabihin si Boying? Alam mo, maswerte na tayo. Sa 10 sinabi niya, merong isang tumama. Maswerte na yun. Pero yung sinasabi niya 2028, malabo yan, nakakasuhan. Pustahan tayo, Boying. Ang dami nitong pagkakasala. Mananagot yan, bandang huli. Pero hindi mo kakasuhan, sigurado. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, Tatay, salamat sa'yo
wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.